Pati yung congressman nyo rito, pagkasama-sama na sinasabi sa akin, ako daw ay nagtaksil. Kanino ako nagtaksil? O baka kayo nagtaksil sa taong bayan, hindi nyo ginawa yung trabaho nyo? Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na panonood. Just click na dyan yung TV. Anyway guys, wala nang bayad na libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskonians at sa mga hindi Iskonians? So, mabuhay po kayo sa pagsuporta. At lalo na sa pagsuporta sa aking unti-unting lumalaking channel na nagiging kapamilya ko na kayo. Alright, so topic natin yung for today's video. Yorme, di na nakatiis. Milakbakan na itong si Mayor Hani Lacuna at si Joel Chua. At ang sabi niya, hindi ako traitor. Baka kayo ang naging traitor sa taong bayan. And guys, so alam naman natin, di ba? Unang bumatikos itong si Joel Chua na sinabi niya na tinraidor kami ni Isko. Sabi niya hindi siya tatakbo. Maayos na usapan namin, di ba? Kami na nag-uusap na nung time na yon si Isko ay nasa abroad. Siyempre, hindi siya makasagot kagad. Busy siya sa GMA7. Kaya talagang hinintay pa niya na makarating dito, makabalik sa ating bansa. At ito na nga, mamaya papakita natin yung video guys, na kung saan ang sabi niya, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Tinuruan ko na kayo kung paano ang maging magandang gobyerno o magpalakad ng magandang gobyerno. Di ba? Totoo naman, dahil sa mga resibo, hindi may kakailayan guys, di ba? Dahil pag wala yung mga yan, pag wala si Isko, wala na sana ng world class na public school. World class na condominium, di ba? World class na Manila Zoo. World class na bagong ospital ng Maynila. Di ba? Kung wala siya. Kaya, paano siya naging trader sa bayan? Sa dami na ginawa niya. Kaya nga, mukhang tama si Yorme. Baka kayo, di ba? Nagpabaya kayo. Tinuruan ko ng mga gobyerno. Binigyan na kayo ng pagkakataon ng taong bayan. I-endorse ko kayo. Tinulungan ko kayo. Sinuportahan ko kayo. Pero anong ginawa niya? Inulan ng reklamo ang Maynila. Di ba? Kaya nga yun guys, actually si Yorme sa tingin ko, hindi naman niya tatakbo babalik sa Maynila kasi nga, meron siyang inaay na maging senador dahil napakalakas ng ranking niya sa rating. Hindi siya lumalagpas ng 10, magic 10. Hindi. Hanggang 7, 5, 6, 8, mga ganyan. Napakalakas ng ano niya. Pero siyempre, yun nga, nagkagulatan nga, di ba? Dahil sa pagpunta niya sa iba't ibang lugar ng Maynila ay sumisigaw ang taong bayan. At doon nakita natin, diba? Marami siguro na nakwento sa kanya yung mga reklamo. Isa na yun doon sa mga allowance na hindi raw na ibibigay. So, ito na guys, talagang yari na dito si Joel Chua. At saka itong si Hani Lacuna na kung saan, guys, ang dami palang nakaupong kamag-anak itong si Hani Lacuna dyan sa City Hall. Talagang naging dynasty na rin sila. So, ito na guys, hindi na natin ito patatagalin. At comment down below po kayo pagkatapos ng video na papanoorin nyo para malaman natin guys kung ano ang sa loob video. Hanggang sa maitawid natin si Yorme sa 2025, supportan po natin. At muli, mabuhay pa tayo mga Iskonian at hindi Iskonian na supporter ni Isko Moreno. Right? Pasok Yorme. Sa pagpapaunlak ninyo sa aming paanyaya. Salamat sa Diyos, ligtas tayong lahat. Bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Tingnan ninyo. Ilang buwan, taon pa lamang ang nakakaliwas ang pangamba ng taong bayan. Wagas. Noong pandemya, ilan ng kamag-anak, kakilala, kaibigan, kapitbahay natin, wala na. Pero, kaganito naman, nakakawin tayo.
nakaraos tayo. Kaya tayo nandito ngayon. Ibig sabihin, kahit mahirap ang buhay ngayon, salamat sa Diyos, buhay tayo, may pag-asa pa. Tama ba? Kamusta kayo? Gutom na. Ba't ba kayo naghanap ng iba? May nakaupo naman. Gusto namin mas pogi. Kahit saan ako pumunta, sinasabi, malik ka na. Bumalik. Bakit ba? Ano ba ang nangyari? Alam ninyo, real talk lang ito. Real talk lang. Ano tayo? Para naman hindi masayang yung araw ng pagpunta nyo dito. Basta umanatag kayo. Hindi namin kayo tataliman ng buhi, galit, at pahit. Sayang naman ang araw. Diba? Ano lang tayo? Totohanan lang tayo. Una, alam niyo, malamal ko yung mga nakaupo. Hindi yan kaila sa inyo. Lahat yan, nilalagaan ko, tinulungan natin. Ano pa? Malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Hindi niyo rin yan, hindi rin yan itinubli o itinabusin. Tayong mga Pilipino, hindi tayo natatapos ng kababayan ng utang na loob. Ugaling natin yun. Ang utang na loob, walang katapusan ng bayan. Tama mali. Hanggang mamatay ka na lang. Kung kinakailangan makatanaw ka ng utang na loob, gagawin mo. Kaya nilalunin ko na bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inalaga ko yung mga anak mo. Isinaayos ko yung mga anak mo. Ito, really ko. Magpangalan kayo ng isang dumagoso sa sitio. Wala ko yan. Kahit isa lang. Wala kayong pangalanan ko. Walang nagawang dumagoso yun. Kasi itinagin ko yung mga anak ko, iniralas ko muna yung mga anak ni Pascal. Lima na nga sila doon. Lima na sila doon. Yun natin. Kung totoo ito sinasabi natin. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Yes. Lane Lacuna. Nakaupo? Dennis Lacuna. Nakaupo? Asawa. Uy, Nakaupo? mas lalo. Siya. Nakaupo? Lima. Wala ba yung mga asawa? Tama ba? Ngayon, kung pagtanaw lang ng utang na loob, baka kulang pa ako. Gusto ko magbayad ng utang na loob. Kaya lang, ang pakiusap ko naman, baka pwede sa ibang paraan na lang. Total, nabigyan naman na kayo ng pagkakataon. May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Hindi dahil sa Diyos at sa inyo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Masama ba ang lingunin ko naman ng taong bayan? Samantalang sila'y nabigyan ng pagkakataon maglingkod. Nagsama-sama na nga silang hapon. Buong pamilya na nandudulas sila. Yung pinagbuti nila ako hindi ako ang mag-uusga. Taong bayan ang mag-uusga. Bakit galit sila sa akin ngayon? Parang ang lahat ng ginawa ko nung araw ay mali. Lahat ng ginawa ko nung araw ay masama. Kung ako'y naging masama nung araw, at ako'y mali nung araw sa pamumuno, di mali din sila, sila kasama ko nun. Wow!
inaya ko kayong mangumusta. O, tignan ninyo. Pati yung congressman nyo rito, pagkasama-sama na sinasabi sa akin, ako daw ay nagtaksil. Kanino ako nagtaksil? O baka kayo nagtaksil sa taong bayan, hindi nyo ginawa yung trabaho ninyo? Sabihin niyo sa kanya, pag nakita niyo siya, totoo lang. Wala kayo. Utang na loob. Kung hindi pa ako bayad, magbabayad ako. Walang problema. O pero ito, matanong ko kayo. Bring ito. Pinatag ko namin itong siya yan. Nanalo. Re-elect. Nanalo. Last term. Nanalo. Kaya nga, pinatag ko natin yung kapatid. Nanalo. Pinagpahinga natin. Inappoint natin sa City Hall. Pinalit natin siya, kung siya ulit, nanalo. Tama ba rin? Ginawa pa natin congressman, nanalo. Tama ba rin? Eh bakit ako masama sa kanya ngayon? Wow. Hindi ko nga maintindihan. Bakit nung araw? Ang daming pangamba ng tao. Ang daming agam-agam ng tao. Hindi na ako uuwi sa pamilya ko. Ang gobyerno, umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Sila nasa likod ko, palakpak na palakpak. Wow, galing. Ang galing ni Yorme. Ngayon ako na masama. Eh bakit pa sila nangangamba sa posisyon nila? Eh pwede naman kayong matulog na kung kayo'y naglingkod ng tapat sa taong bayan. Manambay ka! Bakit sila nagiging parang aso ngayon ang kawag ng kawag? Nung araw, ang papuri sa iyo, bumagas. Diba? Narinig yun naman yan magsalita. Ang galing ni Yorme. Kami, mga tinulungan ni Yorme ngayong halalan ito. Boto niyo kami. Yun ang sinabi nila naman sa iyo. O, yun naman nakinig. Naniniwala na kakampi ko talaga sila. Ngayon nakakamba sila. Bakit yung pinanungunahan yung desisyon ng taong bayan? Hayaan mo ang tao. Alam niyo ba yun, yung pinakamali ng aso? Ang utak kamundo, pero ang bibig sila ay ng buhaya. Alam niyo yan? Hindi, nalulungkot lang. Ako sinisigil lang ng utang na loob. Hindi naman ako tumitigil na kapabayad. Kaya lang, ang pinag-uusapan na dito, taong bayan. Uy, kayo rin naman ang testigo eh. Lahat ng mayor, inaaway ko eh. Lahat ng politiko, inaaway ko eh. Pagka pinag-uusapan na, taong bayan eh. Kaya nga, lahat ng bilde, inabot ko eh. Lahat ng masasakit na salita, inabot ko sa mga kalaban. Pero hindi, dito lang ako. Steady lang ako sa ganito. Pagka pinag-uusapan ng taong bayan, alam ko naman na tayo. Patingin natin. Namingat lang ako ah. Kakasagin ko lang na wala. Kakasagin ko lang na wala. Itinuro ko naman sa kanila. Hindi ko pinagkait ang pagkakataon na alamin at ibala at i-share sa kanila kung paano pagmamalasakitan ng tao. Nakita niyo, nandito sila nasa COVID, di ba? Oh, lahat. Itutuloy
una, tasa kami ng mga senior citizen. Tingnan ninyo yung mga senior citizen. Yan ang pinaka-paborito ko sa lahat. Sa buong Maynila. Yan ang pinaka-spoil sa Maynila sa panahon. Tingnan ninyo. Nung araw, mayaman, middle class, mahirap, may sakit, wala. Botante, hindi botante, lahat may allowance. Tama ba rin? Eh bakit binago-gago pa nila? Na kapag hindi mo nakuha sa araw ng payout, wala na. Forfeited. Wow, social. Forfeited. Diba? Tingnan ninyo. Diba? Oh, totoo ba na kapag hindi mo nakuha, diba? Enero, Pebrero, Marso, nagkabigay ng Marso, wala ka. Hindi mo na makukuha yung Enero, Pebrero, Marso. Bakit binago? Eh nung araw, sinabi ko nga, di ba naalala niyo sa capital report ko, yung every Friday nagre-report ako sa kambayan. Sabi ko, mga lolo-lola ko, mga nanay, tatay ko, umanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha, sa araw ng payout, maglulubi-lubi tayo. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Julio, Agosto. Ibig sabihin, hindi mo nakuha Enero, hanggang Nobyembre, Disyembre, nakuha mo, no magka. Anim na muli. Retroactive. Tama ba? Kasi pagka gusto ibigay, maraming paraan. Eh bakit ba namin pinagdadamot pa yan? Kakakarampot lang naman, hindi naman namin pera yan. Pera naman ang taong bayan yan eh. Sa totoo, kakarampot lang yan. 500, malinganda. Simula rito, maglakad ka hanggang recto, hindi na ako tumandaan mo. Wala rin. Pero yan, itinatangos ng ilong ng matatanda yan. Bakit? Magkaya, nagkaya ka. Anong gagawin niya unang na? Ako, halika, mag-Jollibee tayo. Tama ba? O, sabihin naman po, La, may pera ka? Huwag kang mag-alala. May maling anda ka kay Yorme. Anak, halika dito. Bili mo nga akong lusartan. Nay, wala akong pera. Huwag kang mag-alala, may maling anda ko kayo. Ito naman eh. Kaya ako yan ginagawa sa mga lolo't lola ko, nanay tatay ko na senior citizen. Kasi konti naman ang birthday nila. Para naman na sa ganon, sa hinaba-haba ng panahon ng pamumuhay nila sa lungsod ng Maynila, sa dami ng dumaang liderato, ngayon man lamang maramdaman nila ang pagpapalaga at pagmamahal sa kanila ng pamahalaang lungsod ng Maynila.